Meron akong friends sa Washington State, sa Arizona, sa Nevada, sa Florida, sa Georgia, sa South Carolina, sa Virginia, New York. As in, umalis na silang lahat. Eventually, umaalis. Imagine, in 7 years na ako dito. Sa 7 years na yan, hindi lang 10 goodbye parties yung inatinan ko or despedida party. You don't believe me. I still need to clean the living room. Hurry up, finish your study. Kami ni Maya ay nagkagawa ng siomai. Siomai, ito, siomai. I-deep fry natin yung siomai. Pero sabi ni husband, kung deep fry, try daw namin yung Mondo style. Siomai yung laman, pero yung pag-fold niya ay parang Mondo style. Korean style ba? Ganyan. Or dumpling style. And ang aking asawa ay nandun sa labas, nagpapak siya sa aming shop. Siya muna ang nagpack today kasi meron kaming bisita. Kaya ako gumagawa ng maraming siomai. My 2 closest friends are coming with their family. So, parang, ano na namin to? Parang Christmas party. Hindi naman Christmas party, pero parang ito yung Christmas party namin and parang send-off party para dun sa isa naming friend na aalis na. Lilipat na sila, pupunta sila sa ibang state. So, it's kind of like a sad party, but, you know, life. While Maya is here, gising na gising siya talaga pag umaga. So, mga tanghali siya ulit matutulog. Pero masarap siya matulog sa gabi. So, okay lang. I'm not complaining. Kasi maganda rin ang tulog ko, di ba? Pag ganun. Ako pa talaga ang nagigising sa kanya para dumede at magpalit. Alright, Maya. Huwag ka magbabago, ha? Good girl, ha? Good girl si Maya. Very easy baby. Pag sinasabi ko tuloy sa ibang friends na, huy, ang bait na baby ni Maya. Laging tulog, hindi umiiyak, ganyan. Parang it sounds like my other baby boys are not easy. Pero actually, they're also good babies. Hindi rin sila iyakin. Pero siguro compare talaga kay Maya, mas mabait sila. Ay, mas madali si Maya. But at the same time, my husband said, maybe it's not easier. Maybe we're just more expert. Kumbaga, it's our 3rd baby, so we know better kung paano mag-alaga ng baby. So, it feels easier kasi pangatlong anak na, kumbaga. Kunti na lang. We don't... Ayan, tapos na ako maggawa ng siomai. Mamaya, i-deep fry natin yan. Ito si Lucas, hindi pa rin tapos mag-study. Josiah will be here soon. Pinag-rush ko siya. Sabi ko, pag di siya nagtapos mag-aral, darating na yung kalaro niya. Ayun, nagmamadali na siya tapusin yung work niya. So, magre-ready na kami ni Maya. This is baby Nala. Oh my God. Ang kinis ang mukha niya. Side to side. Hi, baby Nala. Kapiton. Guess how old she is? Guess. Grabe ang tiba na ng leg eh. And then, hi Tito! This is my friend's dad visiting. So we have to have some American. I know, we need a boys. And then, Adobo pa. adobo. My husband needs to try that. And ano nga itong ano mo? Ay, barbecue. Barbecue. Ay, chicken ba yan? Yes, chicken. Chicken barbecue. Filipino food. Medyo epic fail. Pero sabi niyo sa matabo. Oh my God. Where's Josiah? Oh my goodness. Where's Josiah? Hi, Francie. This is Sam. Hi, Sam. Merry Christmas. Oh my God, there you go. Hi, Josiah. Hey, what's up, Play on the Team? It's me again, what's up? Today we're playing hide and seek. Yeah. Andrew's chasing us. Lucas, say hi to the beautiful audience. Hi. Mom, say hi. Hello. Yeah.
welcome back. It's me, Josiah. Today I'm with my friend. Actually, yeah. Right, hey guys, we're about to go full on love. Hey, stop! Gotcha! No, I got you back. Japan, Japan. Para mga pag-ibig. There will be like one. Brownies. Thank you so much. I'm gonna miss you all, guys. So kami ni Maya ay magpapak. Ito yung mga shoes. Ayan na lang yung mga natirang sapatos. Konti na lang yan. Compare kung naalala nyo kung gaano kadami. Yan, nung nakaraan, diba? Tapos, itong mga to ay mga Amazon customer return na product. Yung sa last pallet na hindi ko pa naipapasok kasi wala akong paglalagyan. May nabenta ako na hindi ko alam kung saan nakalagay. Kaya ako to binuksan. Ito yata. Yan, ito yata. Yep. Nakabenta tayo nito. I think 50 na champagne glass na acrylic. So, pasok natin ito. So, kanina, ito na yung mga napak ni Mister. May dalawang sapatos dyan. Ito ay coffee mug. Tapos mga usual na sunglasses, reading glasses, mga nail polish. Ito yata ay can dispenser. Ayan. So, ayan na yung mga natapos niya. And then, ayan na yung mga natapos niya ipack. And then, ako naman, ang ipapak ko, ito na lang, konti na lang. Bralette set. 4 na pirasong reading glasses. Pahabol lang na, napak na niya yung mga reading glasses or eyewear. Kaya lang may bagong pumasok na order. So, ipapak ko 4 na pirasong reading glasses. Isang boots ulit. Yung last buyer na ito, na size 10, ang bumili nito, size 5. So, I don't know, same buyer. Nakalagay doon, repeat buyer. Isang sweater na pula, yung kagaya ng mga sinusuot ko. Kaso XL yan. Isang blouse. Tapos yun nga, isang bralette. Ano pa ba? Tapos ito nga yung acrylic na glass. Andrew! You're going inside na? You don't want to drive anymore? Okay. Are you gonna play with Kuya and Daddy? Bye. See you later. Yeah. Ay, 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 ay. Ang hirap gumalaw kasi dahil hawak ko si Maya plus ang kalat dito. Hindi ako magkaroon ng chance ba na maglinis. Parang talagang nitong mga nakaraang araw, talagang halos order packing lang yung ginagawa ko dahil yun lang yung kaya. Alright, so ito yung mga napak ni Mister. So ngayon ako naman, papak ko yung mga hindi niya naipak kanina.
Alrighty. Yung mga product naman nakalat dito, actually mga product yan, natapos nang i-list. Tapos nang i-list ng aking VA. So, kailangan ko lang siyang hanapan ng space sa mga shelf dito. Kaya, hindi ko rin siya kaagad mailagay kasi kailangan ko pa siyang lagyan ng assigned na SKU or parang item number para hindi siya mahirap hanapin, di ba? So, kaya hindi ko rin maitambak basta-basta sa shelf yung mga na-list na mga product. Kaya nandyan pa lang sila. I need time. Yun nga, wala tayong time. I mean, time na hindi ko hawak si Maya. Kasi yung pag ganitong hawak ko si Maya ng ganito, hindi limited yung galaw ko, limited yung kaya kong gawin. So, hindi ako, so yun, hindi ko yan matrabaho. Pero, I mean, whatever, kapag lang may chance. So, if may chance ako today, gagawin ko yan. But, what I really want to do today is mag-picture ng mga batch ulit ng mga sapatos. Kasi, yung last batch ng mga sapatos na pinicturean ko ay na-list na lahat ng aking VA. So, yun. Kailangan ko siyang picturean. Kailangan ko mag-picture para meron akong isend sa kanila para may matrabaho na din sila. And kahapon pala, yun nga, may mga bisita ako, yung dalawa kong closest friend dito. Bumisita sila, parang gathering na, in a way, goodbye party para dun sa isa sa aming friend na aalis na. Yung aking friend na si Nika ay lilipat na sila ng state in 2 days. Medyo malungkot nga ako kahapon kasi nga aalis na sila. Talagang, alam nyo, kaunti na nga lang yung friends ko talaga. Talagang umaalis sila lahat. Marami akong friends yung pagdating ko dito, syempre, we build a certain community, Filipino community, tas meron kang circle of friends, diba? But one by one, they all left. Either teacher ka sila na natapos na yung kontrata, umuwi ng Pilipinas, or lumipat ng state dahil nandun yung job opportunity, ganyan. Or, mga nakapangasawa ng military, so na-destino yung mga asawa nila somewhere else. Meron akong friends sa iba-ibang state, as in parang, meron akong friends sa Washington State, sa Arizona, sa Nevada, sa Florida, sa Georgia, sa South Carolina, sa Virginia, New York, as in, umalis na silang lahat. Tapos yung kahapon na bumisita sa amin nga is lilipat naman sila sa Pennsylvania. Siya naman, lilipat siya dahil nandun yung ate niya. Siyempre, sabi ko nga sa kanya, kahit ako yata yung nasa situation mo, na meron akong family, lilipat din ako sa kung nasaan sila. Kaya kami naman nandito, kasi ako wala akong family dito sa US. Pero yung asawa ko, nandito yung family niya. Dito nila pinili na mag-settle down. Kaya nandito sila. Kaya nandito yung kanyang family. At kaya dito lang kami. At hindi kami lilipat. Sabi ko nga sa mga friends ko, ako na lang yata, ako lang ang hindi nagpapalit ng address ha. Iniwanan nyo na akong lahat. Tapos yun nga, yung kahapon, sa dalawang yun, na closest friend ko, isa alis na. Yung isa doon, si Klang, lalayasan din ako niyan in the future kasi military din yung asawa niya. So, ay, sad. Tumatawa lang ako pero sad talaga ako. Sa totoo lang. Sad life. Buhay America. I don't know how it is for other Filipinos sa ibang state. Kasi nga, parang siguro iba-iba naman tayo talaga ng sitwasyon. Sabi ko nga, dahil yung circle of friends ko nung dumating ako is as a teacher. So, lahat kami may kontrata. Nagkataon lang na nagstay ako kaya, nag-asawa ako kaya nandito pa ako. Tapos military town. So, baka kaya ganito yung sitwasyon ko na parang lahat ng tao nakikilala ko is lahat ng mga kaibigan ko, mga nakikilala ko is eventually umaalis. Imagine, in 7 years na ako dito. Sa 7 years na yan, hindi lang 10 goodbye parties yung inatenan ko or despedida party. Kasi talagang madaming umaalis. So, but I don't know sa ibang state, sa inyo po kung nandito kayo sa US, are we on the same boat? Parang feel nyo ba na people come and go? Of course, you can always make new friends, pero yung mga umalis na, they're still your friends. So, hopefully someday magkikita-kita ulit kami in few years. Lalo ngayon, pare-pareho kaming may mga newborn. So, mahirap magbiyahe, mahirap mag-long drive. Mahirap magbiyahe in general with the kids, diba? So, ako, I don't really plan to have a long drive in maybe few years. So, sabi ko nga sa kanila, I can't promise na dadalawin namin kayo. Not anytime soon. Not anytime soon. Maybe kapag nakabuelo na kami, medyo malaki-laki na ang mga kids, dadalawin namin sila. Kung saan man silang state na punta, no promises, pero yun, sad. Holiday pa naman, magpapaskuhan pa naman. Lalo tuloy ako nalulungkot. Namimiss ko na nga yung family ko sa Pilipinas. Tapos, ayan, may mga naglalayasan pang friends.
Ay, buhay. Anyway, that's life. Buti pa si Maya, tulog-tulog lang, oh. Mamaya. Okay, may pahabol pa na 2 Pokemon na necklace. Ayan. At isang coffee mug. Queen coffee mug. Siguro pang regalo. So, napak pala to ni Mister. Itong order na to. So, kung nagtataka kayo, bakit bitbit ko si Maya samantalang nandun naman yung aking asawa. Kasi pag nandun kami sa loob, kasi umaga, pag ganyan, si Maya ay gising lang siya. Pero pag nasa baby carrier siya, mas masarap ang tulog niya. So, kung iwanan ko siya habang nagpapak ako, gigising-gising siya. Tapos hindi naman, maalagaan siya ng asawa ko, pero eventually, gugustuhin niyang dumede sa akin. So, iiyak siya, tatawagin ako ng asawa ko. May interrupt pa yung pagpapak ko, di ba? So, sabi ko, mas mabuti pa na nasa baby carrier siya. Ayan. Okay naman eh. Basta wala lang masyadong malalaking ipapak. Kasi pag malaki yung ipapak ko yun yung medyo mahirap. Alright. So, hindi ko pala to ipapak. Hindi pala siya kailangan ipak dahil napak na pala siya ni Mister. Hindi lang na mark na shipped. So, okay. Tapos na. Alrighty, thank you for watching, friends. Till the next video. Tulog.